So, isa itong nakakalungkot mga kapatid sa panahon natin ngayon, na pag-iiwanan yung mga anak natin sa Islamikong kaalaman. Take note na hindi natin sinasabi na wag na tayo mag-aral sa Western education, sa English, sa mga eskwelahan. Hindi natin yan sinasabi mga kapatid. Ang pinupuntarya natin dito mga kapatid ay magpahalaga po tayo sa pag-aaral sa Islam. Magpahalaga po tayo sa pag-aaral sa Islam. Ang akala ng ilan ay hindi obligado yung pag-aaral sa Islam. Ang akala ng ilan, ang pag-aaral sa Islam ay kung kailan mo lang gusto. Subhanallah. Kung kailan ka lang magkaroon ng gana sa pag-aaral, doon ka mag-aaral. Kung wala kang gana na hindi ka mag-aaral. Wala kong gana. Wala pa akong gana mag-aaral ngayon. So, hindi mo na ako mag-aaral. No, hindi ganyan. Obligasyon po yan ng bawat Muslim. At ikaw na magulang, obligasyon mo na pag-aralin mo sa madrasa yung anak mo. Wala akong time. Wala akong time mo study. Ganito, busy ako, ganito. Kailan tayo magkakaroon ng time? Lahat naman tayo may ginagawa. Ang minimin natin dito mga kapatid sa Islam ay magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa pag-aaral sa Islam. Kasi kapag magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa pag-aaral sa Islam, na wallahi na magkakaroon tayo ng oras. Magkakaroon tayo ng maraming paraan na matuto sa Islam. Pero kung walang pagpapahalaga yung tao, na lahat na lang na idadahilan. La ilaha illallah. Lahat na lang na idadahilan. Pasensya na, Ustad, walang time yung anak ko. Pasensya na, Ustad, yung anak ko, siya kasi yung tindera sa tindahan ngayong bakasyon. Yung anak ko, nagtitinda kasi. Subhanallah. Ikaw na magulang, obligasyon mo yan, hindi obligasyon ng anak mo. Matakot ka kay Allah. Bakit yung anak mo yung pinagtitinda mo? Bakit yung anak mo yung pinaghahanap buhay mo? Ikaw na magulang, ikaw maghanap buhay. Pasensya na, Ustad, busy yung anak ko sa bahay. La ilaha illallah. Tingnan natin sa kabilang buhay kung ano yung idadahilan mo sa harapan ni Allah kapag itanong na sa'yo yan, yung mga bagay na yan sa kabilang buhay. Makikita natin kung may dadahilan mo pa ba yung pagkabisi na yan. Subhanallah. Maraming mga ganyan di ba? Bro, sister, bakit hindi mo pag-aralin yung anak mo? Ustad, tanungin ko pa. Subhanallah. Ustad, tanungin ko pa yung anak ko. Tanungin ko pa kung gusto niya na pag-aralin, kung ayaw niya. No, magulang ka. Obligasyon mo yan. I-motivate mo, utusan mo, obligahan mo. Bakit ka pa naging magulang kung wala kang sariling pagdidesisyon para sa ikakabuti ng iyong anak? Anong sabi ni Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga nanampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno ni Allah. So wag kang makasarili. Marami sa atin wallahi makasarili. Nagsasala pero wala siyang pakialam sa kanyang anak na hindi nagsasala. Nagsasala pero wala siyang pakialam sa kanyang anak na babae na hindi naghihijab. Nagsasala nga pero wala siyang pakialam sa kanyang asawa na hindi naghihijab, hindi nagpapahalaga sa sala. Wallahi al-azim, may mga tao na ganito. Makasarili. Akala niya, porque nagsasala siya, wala na siyang pananagutan. Hindi niya alam na sa kabilang buhay ay sisisihin siya ng kanyang mga anak. Tay! Oo! Pinag-aral mo nga ako sa Western education. Nagsumikap ka nga para sa akin, para mapagtapos mo ako ng engineering, mapagtapos mo ako ng nursing, mapagtapos mo ako ng ganito-ganito, makamundong kaalaman. Pero hindi mo ako inihatid sa mga madrasa. Hindi mo ako inihatid sa mga turil. Hindi mo ako motivate, hindi mo ako inutusan, hindi mo ako inobligahan, hindi mo ako sinuportahan, hindi mo ako
sinabihan na mag-aral sa Islamikong pag-aaral. La ilaha illallah. Akala natin papapasalamatan tayo ng ating mga anak sa kabilang buhay na napagtapos natin sila ng mga makamundong profesyon. Wallahi al-azim, hindi nila tayo pasasalamatan kung nagpabaya tayo sa pagpapaaral sa kanila sa Islamikong pag-aaral, mga kapatid sa Islam. Akala natin na naibigay na natin sa ating mga anak yung karapatan nila sa atin kasi napagtapos natin sila ng pag-aaral sa Western education. No. Nagkakamali ka kung hindi ka naman nagsumikap na pag-aralin siya, magabayan siya sa pananampalatay ng Islam. Nagkakamali ka. La ilaha illallah. Akala ng ilan sa mga magulang na ang obligasyon lang nila sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak ay mapakain sila. Tirahan, mapatira sila sa tirahan. Akala nila yun lang yung obligasyon nila. Basta ako anak na magsusumikap ako para hindi ka mahirapan sa hinaharap. Para kahit nawala na ako, at least may maiwanan ako sa iyo na hanap buhay, profesyon, na pag-aral kita, meron kang buwan-buwan na sweldo. Kahit na mamatay na ako, okay na. Okay na ako doon, anak. La ilaha illallah. Marami sa mga magulang yan ang mindset nila. Akala nila, ang obligasyon lang nila sa kanilang mga anak ay makamundong buhay. La ilaha illallah. Na pag-iiwanan nila ang isa sa pinaka-obligasyon nila sa kanilang mga anak. Subhanallah. Obligasyon po natin na pag-aralin natin sila sa pag-aaral sa Islam.